Ang yabang ko kasi hindi ako nagmamadali dahil maaga pa. Ang flight natin is 7:50. Paano hindi sila magtatapon? Eh wala daw malapit na basurahan. Guys, hindi yun excuse. Welcome to Bali, Indonesia. Nakakatuwa. For the first time again, this 2025. Okay. Ayan siya guys. Yeah, nice meeting you. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. So guys, nandito tayo sa NAIA Terminal 3. So kakatapos lang natin sa Boracay at ito na naman tayo for an international flight. Yes na yes. Eh nakakatuwa lang kasi nandito tayo sa mga kapamilya nating OFW. Ayun. So anyway guys, we are going to Bali, Indonesia for the first time this year, 2025. So syempre, again and again kapag may binabalikan tayong mga bansa or pinupuntahan, may mga ipapakita tayong bago. So I will walk you through sa process pagdating natin sa Bali, Indonesia mismo. Pero for now, quick tour, hindi quick tour eh. Siguro magbibigay ako sa inyo ng mga information na napansin ko this October naman, 2025 dito sa NAIA Terminal 3. Pero sandali lang yun, tapos we'll have a quick discussion na lang sa mga process ulit pag meron kayong mga international flight, okay? As of October 2025. So nandito tayo sa mismong gate number 6. Gate number 6, di ba? Pag pupunta tayo dito palagi sa airport, palagi tayo nagpapadrop sa gate number 5 para pagpasok natin yung mga bay na ng Cebu Pacific. And actually nakapag-check-in na tayo, wala masyadong pila. Walang kapila-pila kasi ako yung una. Pagdating ko, diretso agad ako ng counter para mag-bag drop. And pagdating natin ng Bali, Indonesia, papakita ko sa inyo yung ating luggage, guys. Meron na tayong yellow luggage. Yeah. Okay. Pakita ko na sa inyo kung ano yung nandito. Kasi last time na nag-Boracay tayo, nandito tayo sa loob ng departure hall. So lumabas tayo dito kasi nag-toilet ako dito sa gilid. And pakita ko muna sa inyo kung anong meron dito, ha? Dito tayo nakapwesto noon. Nag-intro tayo. Nung pumunta tayo ng Boracay. Lumabas tayo dito. May toilet dito. Tapos dito ang immigration guys ng OFW. Yeah, which is yan, sa may blue line. Dire-diretso lang yan. And first time ko napunta dito sa part na to. Ayan, may OFW lane. Parang ng amoy. So ito, syempre bawal na dyan mag-picture or video. May mga sinaunang picture dito guys ng NAIA. Manila International Terminal. O yung taray Ayan, kung gusto nyo lang bisitahin, ayan. International Airport. Toroy. No, sobrang liit pa niya. At ito yung mga vintage car guys, in the 50s. Wow. Tapos ito naman yung OFW Lounge. Ay, ano meron dito nga? Taray lang. Wala lang. Ang taray. Okay. Bureau of Custom na dun guys. Tapos dito yung immigration. So bawal tayo dyan mag-video. Dito lang tayo sa lounge. At ang alam ko guys, libre to. Libre yung mga pagkain dito. Basta OFW kayo. Di ba kuya? Charing. Exit only. Tapos ano pa ba meron? Government clearing counters. Ayan. Oh, nice. And then government share. Terminal fee. Ayaw nga pala guys kasi nagbago na yung terminal fee dito, ha. 950 na siya. Tapos sa domestic naman 390 na. And again, hindi nyo siya mararamdaman kasi kasama na siya sa flight ticket ninyo. Kapag nag-book kayo ng flight, nandun siya sa pinaka add-ons. Okay, so ito mga kapamilya natin, mga naghihintay. Parang pili ko mga OFW to. Tapos tara, pasok tayo dito. I mean, balik tayo din sa bungad. Kasi may nakita kong bago guys. Hindi na tayo lalabas kasi bawal yata lumabas. So anyway, dun sa labas guys, yung mga waiting shed dun sa kabilang lane, second lane, inaayos na rin. Arte no? Oo, totoo, inaayos na. Ay, nga pala, dito tayo sa loob. Yan. Pagpapasok kayo dito, syempre kailangan nyo ipakita na pasahero kayo. Naka-check-in na kasi tayo. Tara, pakita ko sa inyo ha. O, ito yung Cebu Pacific, bungad na bungad. Tapos dito tayo nag-check-in. Basta pagdating nyo dito guys, i-monitor nyo agad yung mga
flight ninyo kung anong bay number. Ito yung gate number 6. Ay, actually, ang gate number 6 pala tsaka 5. Cebu Pacific din ng ano, ang tumbok nyo. Pero pag sa travel tax, doon sa may ano, sa gate number 5 para travel tax agad yung bungat ninyo. So anyway, isa sa mga bago dito guys, napansin ko wala na yung mga weighing scale. Kung saan tayo palagi nag-weigh ng ating mga luggage para sure na sakto siya sa allowance natin. So nandun sa letter B, letter C, wala na. Pero nandito lang siya sa letter A, may nag-iisa dito. Ganon. Tapos, ito pa yung isa sa mga bago. Siguro soon, meron ng mga kiosk dito. O diba? Kasi ang Cebu Pacific naman, may self-check-in kiosk. Ayan mga yan. Pero, ito, soon to open. Ang kailangan passport. Meron pa nga fingerprint. Ay hindi, passport lang. At saka ID. Passport at saka ID. ID. Passport. Ayan na, magkahilera. Meron din, doon. Depende siguro kung ano yung mga flight na katapat niya. O diba? Tapos ang travel tax naman, ganun pa rin, 1,620. Tapos kapag gagamit kayo ng credit card, may service charge na 5%, hindi 5% eh, 2% ata or 3%, parang ganun. Basta mga nasa 20 pesos lang na service charge. So tapos na rin tayo dyan. And actually, you have the options guys na magbayad na ahead of time. I-scan nyo lang itong ipapakita ko sa inyo para diretso na kayo sa TIEZA. Tapos ano pa ba? Mga bago. Where do taxes go daw? 40% sa CHED, 10% sa NCCA, 50% sa TIEZA. Ayan ha. O diba? Nakakatuwa. Tapos guys, ang flight natin is 7:50 PM. At in fairness, nandito na tayo ng mga 4 to 5 hours before our flight. Syempre alam nyo naman, alam nyo na yan, maaga ko palagi. Kasi meron naman tayo tatambayan sa loob. And bigay ko sa inyo yung mga process, syempre. Make sure na may copy kayo ng ticket niyo kasi papakita nyo dito. Tapos pagdating sa passport, habang nagbabayad kayo, kailangan nyo ibuklatin yung passport niyo at huwag nyo ipapahawak sa kanila kasi hindi nila hahawakan. Kayo kailangan nakabuklat. Ganun. Tapos 1,620 ang bayad dyan. And then, kailangan nyo unahin muna itong travel tax guys bago kayo pumunta sa mga airline counters ninyo para mag-check-in kasi hindi kayo papayagan mag-check-in kapag di pa kayo nagbabayad ng travel tax. Tapos right after that, punta na kayo sa mga airline counters, make sure na nakamonitor kayo sa mga TV screen para alam nyo kung yung mga bay area or number. So, nandun tayo sa dulo. And, again, wala nga pila. Kaya tapos na tayo. Agad. Wala pang 5 minutes. Tapos ito ng immigration. So, ang mga kailangan nyo i-prepare bago kayo pumunta dito sa airport, it is a must. Okay? Nagawin nyo to. Huwag kayong pasaway. Mag-online check-in sa mga airline counters website. Gumawa ng e-travel for departure, syempre. And it is actually open 72 hours before your flight. Actually, pagdating nyo naman dito, pwede nyo gawin. Yun nga lang, syempre hassle pa siya. Magpipila-pila pa kayo. Kaysa naman gawin nyo na siya sa bahay, di ba? Pero again, hanggat hindi pa kayo nakakaabot ng immigration, pwede nyo siyang gawin kahit nandito na kayo, ha? So tara, immigration na tayo. Wala na akong nakikitang bago. So far, yun lang. Yung mga bago dito. Tapos magkwentuhan lang tayo dun sa favorite kong kinakainan, ang Blue Smith. Tapos, actually wala na, yun na yun. Hindi, balitaan ko kayo kung ano yung mga questions sa atin dito sa immigration. Ay, go! Football ba to? Soccer? Charing. Tapos, ay, oh my God, kitang-kita na guys yung immigration. Wala na yung wall na nag-divide into nation. Charing. Ay, charing. So ito na. Okay. So again, ang bago dito, ang immigration, Philippine passport holder. May isang linya dito ulit, Philippine passport holder, tapos foreign passport holder, nakaganito. E-travel ha, nakakaloka. May mga nakikita pa rin ako na ano doon. Ang tawag ito, may mga napapansin pa rin ako na habang nakapila, pinapapila ulit sa likod kasi nga hindi pa sila nakakapag-fill up ng e-travel. So ito siya. Puntahan nyo lang e-travel.gov.ph o kaya naman mag-download kayo ng e-gov na app. Marami na doon mga sanay ng gobyerno. Sangay ng gobyerno. Sanay ng gobyerno? Sangay ng gobyerno. Ayun, doon. Alright. So before tayo ay hindi, magwi-withdraw pa pala ako. Wait, magwi-withdraw ako. Wala tayong cash. At least ano lang, pambayad lang sa mga bibili natin sa loob. Siguro 1,000 pesos lang. Okay na yun. Oh, asan yung mga ATM dito? Oh, ito naman guys, domestic ha. Ang yabang ko, no?
Ang yabang ko kasi hindi ako nagmamadali dahil maaga pa. Ang flight natin is 7:50, 3:35 PM pa lang. At ang boarding natin is 7 o'clock. O diba ganun guys? Kaya yung feeling na hindi kayo naghahagol ng hagol sa oras kasi nga maaga kayo. Ha? Make sure nyo na lang maaga kayo guys kasi maraming tatambayan sa loob. Paulit-ulit yung sinasabi sa inyo. Kasi nga, gusto ko aware kayo sa lahat ng nangyayari pag nagta-travel. Okay, so ito na yung mga ATMs. Ayan, so may letter E na airline counters. Merong Land Bank, may BDO, may Bank of Commerce, may Union Bank. A few moments later. Alright guys, so tapos na tayo mag-withdraw. And actually pwede na tayo pumasok sa immigration. Tapos balitaan ko kayo ng mga itatanong sa atin at saka kung ano yung process. And sabi ko kasi yung bago na nakakatuwa. O diba, every time na bumabalik-balik tayo dito sa airport, may bago tayong papakita. And ang next na balik ko na guys, next month na sa November. So for sure, mas sabi ko kasi niya, as time goes by, maraming magbabago dito. Hinay-hinay lang tayo. Okay? So sige, pasok na tayo sa immigration and kita tayo after ng immigration at saka ng security check. Alright. Actually, kita tayo sa boarding area. Okay? See ya. A few inches later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng immigration at nakalagpas na rin tayo ng security check. And guys, sa immigration, in fairness, wala pang 3 minutes kasi wala masyadong tao. Nakakatuwa. Tapos, maniwala kayo sa hindi, walang tinanong sa akin. Tatak lang. And then, ang medyo may pila is dito sa security check. Siyempre, kailangan talaga nilang masinsin na check yung mga bagahe ninyo sa mga bawal. Okay? So, nandito na tayo guys sa loob ng boarding area. Kakalagpas lang natin dito sa likod. At meron ditong, siyempre, mga parang duty free, tas mga kainan. Marami na ditong pwedeng tambayan. Hindi nyo na magiging problema. Basta kayo pupwesto dito. Okay? Tapos guys, sa taas, ayun, going back, dito sa Marhaba, may nag-chat kasi sa akin last time na ino-honor pa rin daw dyan ng credit card kasi palagi ko sinasabi na hindi na, di ba? If I'm not mistaken, mga Union Bank at saka BPI na lang ata ang ino-honor dyan. Check nyo na lang, ayun no, Marhaba cards accepted. Meron pa nga mga credit cards guys. So yun na, as of October 2025, this is to confirm na ino-honor pa rin nila. Oh, may BPI at saka may BDO. Okay. So kung ano yung mga cards na ginagamit nyo before dito sa Marhaba, possible gumagana pa rin siya. Like ina-accept pa rin nila kung gusto niyo. Pero ang pinaka-confirm ko doon sa PAGS, hindi na. Sa A-Lounge, hindi ko lang sure. Pero if ever guys, again, kung gusto niyo mag-walk-in sa mga yan, Marhaba is 2,500. Ang A-Lounge nandoon is 2,000 pesos. Tapos ang PAGS is nasa 3,000 pesos. Katulad ng mga ganito, if ever maaga kayo, kung gusto niyo tumambay doon, pwede. Pero kasi dito sa baba pa lang, marami na pwedeng pwestuhan dito. Tapos pwesto muna tayo doon sa ay walang ang aircon ngayon. Kaloka. May mga fan ako nakikita. Kaya pala mag-init. O yun na, hindi palagi na pag nandito kayo is okay ang aircon kasi nga ginagawa pa yung iba, baka inaayos, mga ganon. Di ba be? Saan yung ATM? Sharing lang. So yan, ito pala, nag-withdraw pa ako sa labas. Meron pala dito, nakalimutan ko, may Euronet. Oo nga no, Euronet at saka Bank of Commerce. Alright, so nandito na tayo sa aking favorite tambayan, ang Bluesmith Cafe. Bluesmith Cafe, saan ko nakuha yung cafe? Ano nga bang pangalan nito ulit? Bluesmith. Ayun, Bluesmith Comfort Food. Pwede tayong pumesto dito, oh. May pupwestohan ba? Ito guys, yung dating yung last na punta natin dito na marumi. Maraming ito pala, sige. Ito 'di ba? Itong area na to, yung gate na to, ito yung maraming nagtapon ng basura, nag-iwan ng basura. Tapos may mga umiepal na na sinasabi nila, paano hindi sila magtatapon? Wala daw malapit na basurahan. Guys, hindi yun excuse. Alam niyo, hindi yun excuse na magkalat kayo dahil wala kayong nakikitang basurahan, okay? Kasi nagre-reflect lang yung ugali ninyo. Pakita ko sa inyo yung basurahan, ha? Ayun si ate, nakikita nyo? Ayun na yung basurahan, guys. Lalabas na kayo dito, wala pang 30 seconds. Ayun naglilinis si ate. Mukha lang malayo siya sa camera ko. Ito na, di ba? Yung mga epal dyan, ha, sa comment section na
Wala naman kasi malapit na basurahan. Mga tunghang pala kayo. Ayan oh, may labasan din dito. Ayan si ate. Nandyan na yan. Kahit balikan nyo yung ating vlog, dumaan ako dito. Nandyan na yan. Mga charing. Mga pasneya. may kaaway. Pero totoo kasi, ang dami naghahanap siya. Baka wala kasing ganito. Baka walang basuran. Paano mag-ano? Ang ganda, pinapaganda yung airport. Wala namang basuran. Isang konyat. O ayun, okay? Mga kasi ang i-epal nyo masyado. Hindi na, actually isa o dalawa lang naman. Pero ano kasi, mga mema lang talaga. Okay? So yun. At saka hindi yun excuse na magtapon kayo kung saan-saan dahil walang basuran. Nagre-reflect yung ugali nyo guys. Huwag kayong asal kalye ha. Nagre-lecture. Ginagalit nyo na naman ako. Sharing lang. Okay, so tatambay lang tayo dito guys. Manonood lang ako ng anime. Tapos, for sure baka ano, kita tayo mamaya if ever may mapansin pa ako na bago. Kung wala naman, edi kita na tayo sa Bali, Indonesia. Okay? Tapos syempre, dudugtong ko to. Bibili lang ako dito. Just then. So guys, puno sa Blue Smith. Mga nakatambay na ako ng 10 minutes, wala pa rin pwesto. So, tapos may mga nakakilala sa atin. Hindi ko lang nakuha yung name, sorry naman. Pupunta sila ng Danang. Diba? Next month guys, magdadanang din tayo. Tapos, may yung isa sa mga kasama nila, may dala ng potato corner. Bigla akong nag-crave sa potato corner. O nga, doon na lang tayo. Tapos, pwesto na lang tayo somewhere. Kaso mainit, wala. Nagpapawisan ng person. So tara, tayo ay mag-potato corner. Tapos alam niyo ba, yung drink sa potato corner, na pomelo lemonade ata yun, masarap. Magaganon tayo. Sige. Kita-kits later ha, pag nakaupo na tayo. 1 hour later. Alright guys, so we are done sa ating potato corner. Nagtera tayo. Naubos ko pati yung drinks nila, amounting to 235. Tapos mga parang nasa 200 60 lahat. Tapos after nun, naganap ako, sabi ko gusto ko ng Spanish latte. And ito guys, nasa Cafe Te Ria. Likod lang ng Katunying. So dito tayo, nakahanap ako ng Spanish latte guys. For 250 pesos. So, isang size lang yun. Ganun. Kasi naisip ko, pag nag-Blue Smith tayo, since walang bakanting lamesa tsaka upuan, nakakaano tayo doon 500 plus. So yung kinainan natin na potato corner, tapos drinks, tapos mag-Spanish latte, parang almost 500 plus din. So okay na yun. Para at least hindi tayo nag-rice, pero nag-carbo naman tayo. Okay. And alam niyo naman yan guys, favorite ko ang Spanish latte. So check natin kung pasado ba siya sa ating panlasa. Tapos manonood lang ako dito ng anime. Kasi ang boarding pa natin is nasa 7 o'clock. Actually 7:20. 7:05. Currently 5 PM pa lang. So we still have 2 hours. Check natin. Tapos guys, dito banda sa may, di ba sabi ko kanina, ang init doon sa may parang from gate number 12 papunta doon sa gate number 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ganyan. Medyo mainit. Dito pala sa kabilang part guys, sa sa gate number 13, 14, 15, dito sa kabilang side, nandun ang aircon. So doon tayo pumesto. Kaya naka-recharge din tayo. And ang magiging flight natin guys, going to Bali, Indonesia, we are going to arrive sa Ngurai International Airport. That will be 4 hours ata ang biyahe. Parang Singapore lang. 4 hours ba? Siguro mga 3.5 hours. So yun. Kaya meron tayong neck pillow, Mickey Mouse. Tapos usually kapag mga long flight, ayun na, bigyan ko kayo na idea. Kapag mga long flight, kung mga sabihin natin kay 3 hours, Bangkok, mga ganyan, ang ginagawa ko, pumesto ako, nagseselect ako ng seat sa may window para nakasandal lang. Ganon. Nakasandal ako, makatulog ako na maayos. Okay? 250 guys. Ay, marami palang bread dito. 150, 250. Bakit ang OA ng bread? Dito mismo sa shop nila, cafe. Naka-charge kasi ako, ayan. Tapos dito sa tapat ko, may mga titinda rin pala silang tinapay. Yung mga nakabalot na. Pero ang mga price range nasa 130
to 300 plus. Grabe! Okay. So okay pa pala to. Parang standard price nila to. Pag nasa airport ka talaga, medyo mahal. Siyempre, alam nyo naman na yan. Wait lang nga, isa pa. Haluin natin para sure. Okay. Hindi siya yung talagang wow na ito talaga yon, pero malapit na. Kalasa niya. Kailangan nyo lang haluin kasi yung kape. Okay. So yun lang guys. Ang gagawin natin, magpo-purchase lang tayo ng travel insurance sa Travel Joyce Guide. Travel Joyce. So guys, palagi ko naman sinasabi sa inyo to na every time na magta-travel kayo international, it is a must to have the travel insurance. And ang ginagawa ko, every time dumarating ako dito sa airport, dito pa lang ako kumukuha ng travel insurance sa Klook guys. Ang pangalan niya is Travel Joy. Tapos may tatlong option kayo na kunin kung magkano coverage na gusto niyo. May light, may standard, merong deluxe. Okay? And then, mura lang siya guys. Sobrang mura lang. Hindi kumbaga parang hindi nyo mapapansin sa budget nyo. So yun lang. And palagi ko yung ginagawa guys. Tapos, since ang Bali, Indonesia, wala silang e-travel, pero meron silang custom na tinatawag, parang e-custom. Yun na rin yung counterpart ng e-travel nila. We need to fill out and register na rin. So dito tayo magre-register. And by the way guys, let me tell you and let me remind you na lahat ng e-travel, mapa Taiwan, Singapore, Malaysia, lahat yan. Basta lahat ng e-travel guys ay libre ha. If ever may website kayong napilapan tapos nire-required kayong mag-submit ng credit card information, it's a no-no. Okay? Walang ganun. Libre lahat yan. So yun lang gagawin ko. Tapos wala naman na akong mas sasabihin pa. Update ko lang ulit kayo o kumbaga remind ko lang kayo na mabilis ang internet dito guys ha. If ever gusto nyong mag-work habang naghihintay ng flight niyo, pwede kayo tumambay dito at kumonect kayo sa NAIA network ng Converge. Huwag kayo sa PLDT. Yan. So yun lang yung sasabihin ko. And see you guys later sa Bali, Indonesia. Oh my God. Bye bye. 2 hours later. Hello. Hello po. See you there. Dalawang pila pa, pagdating dito, isa lang pala. Ito ko nga naman. Okay. 281 strictly prohibited. Power banks must remain switched off and should not be connected to any device while at work. I'm so vlog. Hello. Welcome to Bali. More moments later. So, see you guys sa Mungaray International Airport, okay? Pwede tayo matulog ng bonggang-bonggang. See ya. Good night. 3 hours later. Thank you. Hi, thank you. Bye. Alright guys, so we just arrived Mungaray International Airport and currently it's 11:51 PM na guys, and our flight time is approximately 3 hours and 30 minutes. And in fairness naman, nakatulog tayo guys kasi nga wala tayong kasabay. I mean, wala tayong mga katabi. Nakakatuwa. So first things first, syempre, is to clear the immigration. And kapag nandito kayo guys sa Bali, Indonesia, let me tell you na wala silang e-travel dito, but they have the custom or e-custom arrival. So parang yun rin yung counterpart ng e-travel. Sobrang bilis lang. You just need to declare kung meron kayong currency, may about sa health ninyo, and also about sa baggage. Yun yung mga items na kailangan nyo i-declare. So parang ano lang din siya, parang lumalabas na e-travel din. Iba lang yung tawag, e-custom. Alright? So pakita ko sa inyo.
Welcome to Bali, Indonesia. Nakakatuwa. For the first time again, this 2025. And dito guys, baliktad na naman dito ha. Stand on the left, walk on the right. Actually, alam nyo ba, since 1 year in the making to, like kumbaga, stand left, walk right. So bali, ano ba yung sasabihin ko? Last na nandito tayo, September. Tapos ngayon October. O diba? Last year September, tapos ngayon October. Kaya parang nakalimutan ko na yung kung ano yung mga nandito. So syempre, since nandito tayo sa airport, again and again and again, I'll walk you through sa process ng arrival dito sa Nguyen Rai International Airport. Okay? Actually, sige, mamaya na tayo mag-CR. Paglagpas na siguro sa arrival hall na. Tapos guys, kumuha ulit tayo ng eSIM. Okay? So yung sa eSIM na yun, syempre saklok pa rin. So if you want to book any tour, any activities, any SIM cards, travel insurance, and travel services, or transportation services, sa Klook, you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 3 times use per account. So pagdating sa eSIM, ang ginawa natin guys is in-install ko na siya dun pa lang sa Pilipinas, sa NAIA pa lang. Para pagdating natin dito or kahit saang bansa kayo pupunta, pwede siyang i-install ahead of time, but do not do the activation. Yung activation na yon is when you turn on your data roaming. Kasi once na turn on yung data roaming, magra-run na agad yon. Kung kunyari, kung kumuha kayo ng 3 days, 4 days, 5 days, automatic magra-run na yon once na inactivate nyo agad siya. So yun yung pinaka last step kasi guys ng activation is yung turning on the data roaming. Pero pag in-install nyo lang siya, tapos naka-turn off pa rin yung data roaming, okay lang yon. So dito nyo na lang siya gagawin, which is yun yung ginawa natin. Kaya paglapag pa lang ng aeroplano, meron tayong internet, diba? So ganun siya. Alright, so ito na yung immigration guys. And look at this. Tapos, every time naman na pupunta kayo dito, meron namang mga magre-remind sa inyo about All Indonesia, simplify your arrival. So ayan siya. Again, libre lang itong mga to. Picturean natin para may copy tayo. Alright. So, ito na yung immigration guys. Siyempre, bawal na dyan ang video tsaka camera. Okay. Nice. Ang gagawin nyo guys, yun nga, yun din pala. Wait lang ha, bago tayo pumunta dyan. Pwede rin kayo mag-fill up once you get here. Pero, to save the hassle, to save time, fill up na kayo kung saan kayo magagaling. Tapos ang manual ay doon, dire-diretso pa doon sa dulo. Okay, so sige, punta tayo doon ha, sa dulo pa, dire-diretso nyo doon kasi dito mga pang ano to, mga visa on arrival, mga ganun. Yan, dire-diretso nyo pa. So may makakita kayo mga mga IO, yung may mga counter doon. A little longer than a few minutes later. Alright guys, so kakalagpas na natin ng immigration. And ito na agad bubungad sa atin. Parang mini duty free na wala kayong choice kundi dito talaga yung daanan. Tapos yan bigyan ko kayo ng glimpse ng immigration. Ayan lang siya. Okay? So ito mismo guys pagdating nyo, dire-diretso kayo. Meron na silang e-gates. Pero if ever hindi gumagana yung mga passport niyo sa e-gates, pwede kayo dun sa manual. Yung mga e-gates naman, katabi na halos ng manual IO. Kayo na bahala. So, wala na iba pang gagawin after ng immigration, luggage na agad, and then meron pa atang custom dito bago tayo dumating mismo sa pinaka-arrival hall. And tayo ay carousel number 4. Sabi number 3. Uy guys, ito pala. Ito na ang ating luggage na yellow. I'm so excited to show you guys. Same to Same na luggage na nasira nung nag-Hanoi tayo. Ito siya. Tapos may sira na naman Ayan, dumi agad. sa atin ba to? Where's the name? Ayun. Yay! O diba? Ang perfect. O tara. Actually, after nito, daan na tayo sa custom. Tapos kita tayo sa arrival hall. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung expect nyo. Tsaka since madaling araw na, let's see kung may mga bukas pa bang restaurant or shop dito. Okay?
Just follow the sign kung saan yung exit. Tapos kita tayo doon. Ayan. Tapos, yung mga ginawa ninyong e-custom. Di ba sabi ko nga sa inyo? So, di ba nga sabi ko sa inyo guys, yung counterpart ng e-travel natin is e-custom dito. Pero, hindi siya kailangan sa immigration. Kailangan siya sa custom dito, sa Bali. Kaya after ng immigration, mga luggage na, then after ng luggage, makikita nyo maraming computer dito. Kasi you have the options na dito na mag-fill up. But, pag business hours yung dating nyo dito guys, I would suggest huwag nyo gagawin kasi punuan yan. Okay? Para sabi ko nga sa inyo, less hassle, gawin nyo na siya pag nasa ano pa lang kayo. Nasa Pilipinas pa lang kayo. So ayan o, ang dami. To remind you about the e-custom arrival. Okay? So, i-check natin kung kailangan i-scan. Pero kung hindi naman, kita-kits na tayo doon. I think i-scan ata. Ayun, i-scan nga. Okay? Prepare lang natin. At ganito yung itsura niya. Ganyan. Okay? Line 4, passenger only. Okay, so ito siya. Dito nyo scan. See you later. More moments later. Alright guys, so nakalagpas na tayo sa custom. Ini-scan siya, katulad nung dati sa process natin. Tapos dito na tayo lalabas. Naalala ko na. After 1 year, no? Nakalimutan ko kung ano yung expect ko dito. So ito pala yon. Pagdating nyo dito guys, like pag-exit nyo sa right after ng custom, meron dito mga money changer. Ayan. Money changer, BNI, BRI, at saka itong Mandiri. Tapos may mga ATMs na rin yan. Ang naalala ko, dito tayo sa BNI dati, nag-withdraw. Diyan. Amuyosin na dito kasi, labasan na yan. Actually guys, meron pa tayong natirang pera. Parang nasa 300,000 pa ata or nasa 400,000. Iniisip ko tuloy kung kailangan pa natin mag-withdraw. Okay, sige, wait lang ha. So ito siya. Ayan. Money changer. May money changer doon. Money changer dito. Yun agad yung bubungad sa inyo. Tapos yung mga bilihan ng SIM cards nandoon pa sa susunod. So wait lang ha. Iniisip ko kung mag-withdraw pa ako. 1 minute, 37 seconds later. Narinig kita tumawa. Kasi Tapos sinabi ko sa kanya, tapos tawa na kami ng tao. Kasi kakausap lang namin na, ano pakita natin dito? kayo dalawa lang. First time nyo ba? Dito? Okay, nice. O gusto nyo sama kayo? Oh. Tara na. Hello guys, welcome to Bali, Indonesia. Anong name pala? Mau and? Joren. Yeah, nice meeting you. Galing kami Thailand. Oh, nice. Pinuntahan namin yung pinainan mo. Saan? Yung Baikun. Sarap. Oo, yung patay. Kakanood lang namin yung Boracay. Boracay. Oh, patapos na yung Boracay eh. 2 days na lang yata. Tapos ito na, diretso na to. Just then. Alright guys, so kakatapos lang natin mag-withdraw. And one of the best option is itong BNI. Itong BNI guys is ang maximum withdrawable limit niya per transaction is 2.5 M. So best card pa rin is GCash kasi halos walang transaction fee, walang foreign exchange Kemerot. Parang sinasabi nga nila doon, kapag nagpa-money changer ka, no commission. So ito yung best. Okay? Tapos ang maganda rin sa GCash is syempre makaka-receive kayo ng notification kung magkano. Kahit i-compare nyo siya sa rate ngayon. Tapos kung magkano yung nabawa sa inyo, pag nag-withdraw kayo, almost the same. Best, BNI. Tapos right after nitong mga ATMs na to, mga transportation services na, ang dalawang app na ginagamit nila dito for transportation is Gojek at saka Grab. So bahala na. Ang pagkakaalala ko, merong parang pinaka lounge ang Gojek at saka ang Grab sa labas. So doon tayo pupunta kasi para nagloloko yung ating SIM card, yung eSIM na binili natin. Pero check natin mamaya. Tara, labas muna tayo. Ito, transportation services. Meron din dito. Actually, meron din sa Klook kung gusto ninyo. Tapos, 2 out of 4 na ATMs dun sa BNI, hindi gumagana. Tapos sabi ni Kuya, pareho lang daw dito yung rate sa We Are More. Ayan, may mga SIM cards na rin. Tapos ito siya. Ayan. Departure hall na yan guys sa taas. Ayan, welcome back guys sa Ngungaray International Airport at nasa arrival na tayo. Ano sasakayan nyo?
May transportation kayo. Sa Klook din? That's a Dyan lang yan, no? Sa lawa. Pero dito tayo doon. Baka Gojek. Grab. Mas mura si Gojek kaysa kay Grab. May isang mall sila dito na parang may pagka Star City ang dating. May, like puro indoor rides. Baka doon muna ako mamaya. Pag open. Malapit lang sa Kuta mismo eh. I forgot the mall, pero nasa ano yan? Nasa Klook. Ito yung mga expect nyong kainan dito. May Starbucks. Tapos pag may mga sundo kayo guys, doon sila. Ayan. Tapos kapag kumuha naman kayo ng mga kunyari SIM card or iba pang items or products sa Klook at dito yung inyong pickup. Ito guys, merong sariling lounge dito ang Klook. Ikutin natin yan next time. Itong departure kasi wala pa ito tayong departure vlog dito. So ayan. Ito ang Klook guys. Ayan. O diba? Pag meron kayo ha. Pag meron lang. Ayan. Laki oh. Ang cute. Baka nandito yung ano nyo. Hanapin nyo na lang dyan. See you when I see you ha. Mag-vlog muna ako. Ingat. Enjoy ha. Alright guys. So yun. May mga na-meet tayo. Si Mao tsaka yung boyfriend niya. Hindi ko natanong kung taga saan pero ayan, first time nila dito sa Bali, Indonesia. Kumuha sila ng mga Klook services. Tapos yung code daw natin ang ginamit nila. Thank you so much. See you when I see you. Ayan. So, ayan siya guys. Naalala ko kasi pala, dumaan tayo dito or dumating tayo dito last year ng business hours. Kaya open, actually open naman na halos lahat. O nga pala no, ang maganda dito sa airport nila, open halos lahat ng shops. Kaya hindi nyo magiging problema yung mga SIM cards, mga money changer, tapos mga kainan, ang dami. And then, ang gagawin ulit natin, if I'm not mistaken, or if I remember, if I'm not mistaken, if I remember, nag-ano tayo, nag-Gojek tayo, which is yun ulit gagawin natin, ha? So, ayan ulit siya. Let's have a 360 view in 3, 2, 1. Diba? So pakita ko sa inyo. Ayan. Dito lang guys, kung may Grab, kung gusto niyo mag-Grab or mag-Gojek, papakita ko sa inyo dyan mamaya. Diyan na rin yung exit natin. Tapos pag may mga transportation services kayong kinuha sa Klook, diyan na rin. Diyan maghihintay yung mga driver nyo guys. Tapos may mga pangalan ninyo. Ganon. Pero dito tayo kasi galing. Ayan. Kung mapapansin nyo, sa second floor, may mga restaurant. Parang pinaka food court siguro nila. Tapos sa third floor yung departure. Tapos dito ang arrival sa first floor. And ito, gusto ko lang na curious ako kung ano meron dito sa Klook. Ang cute oh. O ayan oh, book your airport transfer here, free vouchers for spa and beach or beach club. So yung taray ha. Tapos para may coffee shop or cafe din. Ang cute. Wala, natutuwa lang ako. Actually may elevator dito going up. Kung gusto ninyong maglibot-libot, pwede naman. Like pwedeng umakyat sa taas. Pero bala ko siyang gawin sa ayun, nandun yung escalator kung gusto niyo. Tapos ang elevator ito. Kung gusto niyo lang maglibot ha. Alright, and currently it is 12:47 AM na. Nakakatuwa naman kasi may mga ka-empinatics tayo nagtatanong kung ano daw yung gusto ko. Kasi makikipagkita sila sa November sa Boracay. Sabi ko, hindi na kailangan. Okay na yung presence nila. Okay na ako doon. Kasi sabi ko man sa inyo, di ba? Hindi naman ako maluho. At saka ayokong nahiya ako. Ayokong tumanggap ko kahit paano. Pero kung pipilitin nyo ako, yun. So anyway, dahil lang tayo dito. Natutuwa naman ako kasi nagbabalik na ang ating luggage. Kaloka. Gamit ko na kasi siya, 'di ba? Almost every month tayong nagte-travel, mapa-domestic or international. Kaya parang tanggap ko na siya kung biglang masira. Yun nga lang, ang bilis masira. Parang hindi man lang umabot ng 1 year. Ayan. Okay, so ito na yung elevator na sasabi ko sa inyo. Medyo mainit dito guys kasi open na to. Open area to. Ayan, labas na yan oh. Kita nyo. Tapos ayun pa pala. Let me tell you guys na tayo ay mag-i-stay ulit sa IBC Styles Bali Ligyan. Ligyan yon. Yun ang naalala ko kasi
Doon tayo nagstay last year. Kasi alam niyo naman yan, Accor. And did you know na lumalabas na parang 1,000 pesos lang siya per night. Kaya hindi ako nag-atubiling mag-book agad kasi sobrang mura. And napansin ko rin naman kapag kumuha tayo ng mga services sa Klook, libre naman yung pick up or kasama yung pick up sa hotel ninyo. So hindi na natin kailangang mag-Grab or mag-Gojek going to any meet up point dito unless hindi siya or unless wala siyang kasamang hotel pick up. Tapos malapit na rin tayo sa Ligian Beach, which is yun yung isa sa mga hindi natin napuntahan. Lalakarin natin yun para makita naman natin yung dagat dito sa part na pupuntahan natin or malapit sa accommodation natin. Ayun. So actually yun lang guys. And ano pa ba pwede kong i-add? Sige. If ever na lang may mga nakalimutan ako, i-add ko na lang siya. And expect nyo na hanggang dito, expect nyo na magkakaroon pa rin tayo syempre ng hotel tour, room tour at saka breakfast buffet experience kasi automatic kapag member tayo ng Accor as a platinum member, libre na tayo ng breakfast. Yun yung maganda doon. Diba? Sobrang sulit lang at saka sobrang mura lang din kasi. Okay? So, hanggang dito na lang to guys. Yung ating vlog tapos ay hindi, hanggang doon na lang tayo. Pakita ko pala sa inyo kasi parang airport process to, di ba? Papakita ko sa inyo yung hanggang sa labas. Pag narating na natin yung pinaka-lounge ng Gojek at saka ng Grab, then paalam na tayo doon. Tapos, next vlog na syempre, yung biyahe natin from dito sa airport going to our accommodation. Tapos, ano pa lang naman, may mahaba-haba pa yung tulog natin ito. Darating siguro tayo doon mga 1:30 AM, tapos proceed tayo sa breakfast buffet kasi nag-book ako ahead, 1 day ahead para at least pagdating natin ng madaling araw sa accommodation, ano na tayo, naka-check-in na tayo. So ganun. Okay lang kasi mura lang yung rate ng hotel na to plus libre tayong breakfast. So baka kasi isipin nyo na nakakapanghinayang pero sa part ko syempre hindi kasi nga libre tayo ng breakfast na eh. So kayo na lang magtansya kasi if ever darating kayo ng ganitong oras din para at least pag check-in nyo, tulog agad muna kayo. Gawin nyo na lang mag-book kayo 1 day ahead. Okay? Ayan. Okay, so tara, labas na tayo. Medyo pinagpapawisan ako. Ang init dito. Mainit. Ayan. Ayan, daming bagets. Ayan. Tapos pag may mga, again, pag may mga kinuha kayo mga driver, yung transportation service, ito yon. Diyan sila po pwede yung mga driver. Hanapin nyo na lang yung mga pangalan ninyo. Siyempre wala tayo dyan. Ang cute to. Ako itong mga damit nila, yellow. Tingnan mo na tayo. Ayun sila, Rama Tours. Ang cute. And guys, baka makulture siya kayo na every time na lang na may mga public place dito, amoy yosi. Malakas sila mag-yosi guys. Okay? So ito, may Circle K dito. Ayan. Dito tayo Circle K. Diyan tayo bumili dati ng drinks. Wait lang. Wala. Nasaan yung ano? Yeah, that's great. Money changer. Wait lang guys Hinahanap ko yung ano. Wala na dito yung lakas-lakas ng logo magsabi na meron silang ano dito, lounge. Money changer. Taxi? Ay, no, money changer. So hindi na dito, hanapin natin ha. Tawid lang tayo dito. Marami nag-offer dito ng mga sakayan. Doon na lang muna kayo sa mga trusted services ha. Pero actually may nakita na ako, Gojek. Hindi ko lang siya diniretso kanina. Dito tayo. Pakita ko sa inyo. Naligaw pa nga. Pero at least alam ko no. May nakita ko hindi ko lang sinilip. So balik lang tayo sa pinuntahan natin, sa pinanggalingan natin. So wala na dito guys yung lounge nila ha. Grabe yung yosi nila. Grabe ang lakas. So dito balik tayo. Gusto tayo nang galing. Tapos kakanan tayo dito. Ayan. Hindi nakita ko na kasi kanina. Sabi ko ba't parang may logo ng Gojek? Hindi ko sinundan. Kasi nga ang pagkakalam ko doon sa pa rin sa may parking. So ito, may Gojek dito. Ayun, Gojek pick up point. Tsaka Grab. So dito guys, dito tayo nanggaling kanina ha. Tapos instead na dito kayo kakanan sa may Circle K, dito na. Dire-diretso lang. So ayan yung Johnny Rockets. So
Yan, dyan tayo galing, tapos dire-diretsahin lang natin to. Ito yung nakita ko agad kanina na logo. Hiningal. Dito pala sa airport. Hulas na. O ayan. And ang maganda dito guys, from airport, meron na mga, tawag dito, mga discount coupon or discount voucher. Katulad yan sa Grab, up to 350,000. Tapos sa Gojek naman, up to 450. Go Bandara. Lalagay ko sa inyo. Though, pagpunta nyo naman dito, pwede nyo namang gawin. Or pwede nyo namang i-check. Ayan. Ayan. Okay. So, pick up point straight ahead. Siguro, i-compare natin yung price ng Gojek at saka ng Grab para at least alam natin kung ano yung kukunin natin. So, ito, smoking area ulit. Yun guys, baka ma-culture shock kayo. Puro ano dito? Puro Yossi. Malalakas mag-Yossi yung mga tao dito. Okay. So, ito na siya. So, ang gawin natin guys, syempre magpapaalam na tayo. So, guys, I hope na gustuhan ninyo yung ating quick update sa NAIA Terminal 3 as of October 2025 plus yung ating arrival procedure or process here sa Ngugaray International Airport. Okay? So, if ever nagbabalak kayo pumunta dito, syempre, sitong pa nga bang papanoorin nyo? Charot lang. So guys, kung nagustuhan nyo, please like and share this video. Sa alam nyo mga pupunta dito sa Bali, Indonesia anytime soon. And syempre, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs po natin. Not only here sa Bali, Indonesia, para sa mga susunod pa domestic man or international. And as always guys, enjoy life, live life to the fullest, and enjoy every moment. And by the way, you can also follow me sa mga iba ko pang social media account, Facebook, Instagram, and TikTok. And guys, finally, meron na rin tayong broadcast channel sa IG para sa mga updates, mga real-time ganaps natin. Tsaka pag may mga promo or may mga updates sa mga kung ano-ano pa, punta lang kayo sa IG, tapos sa profile ko, nasa bio ko, yung pinaka-link ng channel natin. You feel free to join, okay? So that's really it. Thank you so much guys, and again, you will never be at this age again, so please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night everyone.